Good morning po, and happy Women's Month po. Actually, once hindi po. This is our question po. First po is, what are the most common challenges faced by victims of incest when they try to seek help or report the situation po? Is that the incest mismo? Opo. Ang kanyang mga challenges. So, yung katulad niyan, yung kung victim ka ng incest, ang challenges mo niyan, syempre, yung stigma ulit na naka-attach dyan. At syempre, at pagka ikaw ay may incest, nahihiya kang lumapit sa ibang tao, sa mga masigit na nakakabigay sa kanila ng counseling. Ito, may mga na-encounter kasi ako ng mga ganyang victims. Nung nasa Rotary Club pa kami, merong isang barangay na marami ang cases ng incest. Nakuha namin sa data ng mga pulis, sa data ng mga pulis. Sa doon kami kumuha ng data. At saka dito sa DSWD. Ngayon, nakita nga namin, ang dami pala dito. So, ang ginawa namin dito sa Rotary kami noon, ay nag-organize kami ng parang assistance. So, kami ng program na parang may forum doon sa lugar na yun na kung saan may pinakamaraming incest cases. At inimbitahan din namin yung mga bata. Tapos ay yung mga mothers and some leaders in the community na nagkaroon kami din ng gift giving sa kanila. Tapos nagkaroon kami ng program na may discussion on Magna Carta of Public Health, yung saka yung sexually abused children, at itong vow, violence against women. Kasama na nga doon yung sexual abuse. And ito naman, case na itong incest, mahirap talaga ito dahil nga mismo sa family na. Ngayon, maliit pa lang kasi kulang sa knowledge yung mga mother na para pagka nakita nila doon, nagkausuhan sa community, parang nagiging kahit nga ito kapatid nga nun nakabuntis doon sa kanyang kapatid. Wala man din naman nangyari, ganyan sinasabi. Ito nga ang lolo, yung kanyang apo, ganyan. Kaya yung mga pinsan ay nagka-asawahan o nirape yung kanyang pinsan. So, yung mga yun, parang nasa community na yun, na parang dumating ang time na naging baliwala. So, parang naging baliwala sa community na yun. Sabi ko, parang naging normal sa kanila. Sabi ko, naku, may ganun pala. Hindi ako makapaniwala na may ganun community dito sa isang barangay. Kaya, ngayon talaga naman, ang sa akin, pakita din talaga natin na para maiwasan yun, na yung incest is itabu. Talagang dapat itabu. Is a tabu talaga siya. Ibig sabihin ay hindi dapat tinatanggap talaga ng society para parang maging hindrance doon sa mga gagawa ng gano'n na masama talaga yun. Hindi lang para ma-realize nila din na wala na silang values, na parang hindi nawawala ng moral. Nawawala ng mga moral. Kaya dapat ay patuloy ang awareness na magkaroon ng mga information about incest na hindi lamang siya sa porket siya ang bahala sa ganyan na kung ano man ang pangyayari, kung nagawan man niya, dapat malaman niya yung values nun. At saka sa health, may epekto din dahil nga pagka pareho kayo ng blood, nagkakaroon ng mga sakit-sakit. Magiging anak nila. My second question po is, in your opinion po, what do some cases of family abuse remain unreported for a long time po? Kasi nga, medyo nahihiya sila. Alam nilang nakakahiya. Kapatid nila, nagkakaroon sila ng sexual relation o nagkaroon sila ng anak with their lolo or tatay. Meron kasi ako, nung naandun pa kasi ako sa health, meron kaming cases na kinekento sa amin ng mga NHO na kasi nga yung sa naman kami doon sa family planning at saka sa health aspects na
nagagalit nga daw siya na ipreso yung sabagay meron talaga tayong meron tayong batas talaga na puwedeng ikulong yung mga gumagawa ng gano'n basta't inireklamo ka parang lalo na't bata, kung halimbawa tatay niya ay meron din talaga tayo diyang batas, nakapreso nga yun. Eh di, siyempre, rape ang ng case noon, di in-examine niya ng doktor. Tapos nung makitang yun, wala po kayong, ang nakakainis yun yung mga tatay, sinasabing na nag-iibigan kami, biruin mo yun, kaya parang nakakahiya, parang mayroon na silang mental, oo, parang may mental deprivation na or mental health na yun, issue. Yung ganun, na, yun nga, yung pag nakita, katulad ng community yung binabanggit ko, pag yun ay naging nakikita nila na ginagawa din ng ibang community, parang doon sila na-encourage yung nakikita ko doon sa pinuntahan nga namin sa place na yun. So doon, nagkaroon kami ng awareness, ng lecture on violence against women, yung how to respect your family, your community. My third question please. How can communities become more aware of the sign that someone might be experiencing abuse at home po? Ano magagawa ng community? Yun nga, magkaroon sila ng awareness campaign. Awareness campaign, yung leaders of the community, at i-refer nila sa authorities, katulad ng PC, ng police, ng DSWD, and civic organization na pwedeng mag-handle ng mga ganong case. Like counseling, group counseling, individual and group counseling. Ito pa. How important is emotional and psychological support for individuals who have experienced incest or similar abuse? So, yun naman ganun, naando na nabigla na sila, o maaaring nadala, o maaaring talagang tinakot sila. So, kung ano ang magagawa ng victim, Yung mga support po. yung mga support group, yun nga, magkaroon ng awareness at saka i-refer sa authorities na masigit na alam kung anong gagawin. Support doon sa bata o support doon sa victim para mabigyan ng kung anumang mga alternatives like rehabilitation para malaman nila na malilin. At saka support in terms of counseling and education. At saka support din sa magkaroon naman sila ng ibang paglilibangan. What services should be able to ensure that victims receive proper care, counseling, and protection? Meron man tayong yung mga civic organization na tumatanggap ng counseling. At yung sa government naman, ang Department of Social Welfare, may program din sila. At maski ang religious organization, tumatanggap din sila na ganung program basta lumapit. At ang magagawa naman ninyo o ng community is yung referral. Kausapin din yung victim para pumayag. How can society reduce the stigma often faced by individuals who report abuse within their families? Gawin natin na yung stigma attached to the client or to the victim is katulad din na sinabi ko ay magkaroon ang government ng isang facilities na kung saan yung mga incest, although meron na, ay mabigyan ng proper support. Una is yung education, yung counseling, and mga generating projects. Kung saan din ay yung kung mga bata, ano yung mga appropriate action para sila ay makapag-aral o tulungan na makatapos at mabigyan ng mga iba pang mga projects na kung saan ay ang mga bata ay nabigyan ng mga activities na makakapagpabago sa kanila. Kasama na dun yung mga lumapit din sa religious organization para doon sa value formation at saka yung matuto sila na meron palang Diyos na may malalapitan
komunidad. At meron din pala namang mga community na, meron din palang mga institution na handang tumulong. Saka, yung community, mismo yung mga parents at yung mga kasama sa bahay ay mabigyan ng counseling. What advice would you give to someone who suspect that a child or young person may be experiencing abuse at home? Yung mismong victim, Advice. ang advice, di yun din nga isa, education and counseling na kung saan ay hindi ganun ang buhay, na hindi siya normal, na masabi natin ano yung magiging effect. Malaman nila na hindi maganda magiging effect doon in terms of the social standing at in terms of health. How can families themselves help create safe environments? At saka pala isa pa ay i-encourage natin din yung mga biktima nila. Huwag silang mawalan ng pag-asa. Lahat ay may solution. Lahat ay magkakaroon ng may pag-asa. Basta magsasal, kasamang tuturo yung pagdarasal na meron tayo ng Diyos na malalapitan. Merong talagang support group na papupuntahan at merong mga kaibigan na pwede magbigay sa kanila ng mga turo din at advice. Ito pa yung question ko. How can families themselves help create safe environment where children feel comfortable speaking up about concern po? Hindi yung kasi nga itong mga gumagawa lang noon, kulang talaga sa education. Meron naman nasabi, na lukso ng dugo. Hindi lukso. Merong sinasabi na katulad ng tatay na sinasabi niya, kulang talaga sila sa awareness. Kaya ang maipayo ko doon, sila, yung ba ang tinatanong mo kung paano mapapayuhan o mawawala sa community? At paano po makaka-create ng safe environment? Safe environment. So, yung isa ko nga naisip, dituruan yung mga nanay, ay yung mga tatay din na maliit pa yung mga anak, ay huwag turuan na sila ng proper care sa kanyang sarili, lalo na yung huwag mag-expose sa mga private parts. O maliit pa lang siya, natuturuan na natin mag-ingat sa sarili yung mga bata. Katulad naman nung pinuntahan namin, talaga naman mga naka-miniskirt at mga bata pa yung mga naka-lipstick na yun nga, na parang nagsisimula sa community, nagsasimula doon sa community o sa bahay, ay turuan na yung mga nanay o kaya maging aware sila na turuan din yung mga bata. Ang isa nga doon sa sinasabi is yung katulad nun, huwag bayaan ang tatay ang magpaligo sa anak na babae. At turuan ang mga bata na huwag mag-expose ng kanilang katawan, lalo na yung pagpapakita ng yung naliligo ng hubad at hanggang pagkalaki nila yan din, maliit pa lang ay maturuan na dapat din. Na hindi dapat na ang katabi niya sa pagtulog ay mga kapatid niya o tatay niya. Dapat may sarili sila o sa babae, lalaki. Saka turuan din yung mga tatay niya, yung mga kapatid, mga pinsan na yun ay iginagalang at kapatid. Pinsan or pinsan, basta kapamilya siya, hindi sexual partner. What long-term support system should be in place to help victims recover and rebuild their lives? Long term talaga yan. Ang mga education, una is education. Information. At saka meron din tayong institution, mga alaga sa mga incest. Siyempre, parang victim din sila ng rape and abuse. My final question is, what message would you like to share with victims who may still be afraid to seek help or speak about their experiences? I-encourage siya na magsalita. Huwag magtago ng mga kung ano kanyang nasa sarili. At kung gusto naman na private, pumunta siya sa isang institution na kung saan yung counseling ay talagang sa kanilang dalawa. Mag-seek siya ng help ng mga sa religious, mag-seek siya ng help sa mga social worker,
o sa isang organization, para mabigyan siya ng kulang advice at mabigyan din siya ng support.